Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, update ho tayo rito sa kinasasangkutan hong issue ha, ng governor ho ng lungsod ho ng Bulacan. Ha? Walang iba kundi ito si Governor Daniel Fernando. Palakpakan natin mga kababayan. Update ho tayo rito mga kababayan sa kinasasangkutan ho ni Governor Daniel Fernando na kung saan ay yung kanya raw convoy, ha? Na dumaan diyan sa North Expressway, ha? Na pinaniniwalaan according kay tsismoso tuloy. According ho dito kay ah, media journalist na si Ramon Tulfo ay pupuwedeng sakay-sakay daw ho itong si Governor Daniel Fernando nung mga oras na yon na kung saan ay meron ho silang hinarang at bumaba raw itong mga 15 lalaki at nagkaroon ng road rage, ay hindi nila alam yung hinarang nilang sasakyan ay anak ho ng presidential son, anak ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ho binabanggit kung sinong anak ho or presidential son. Ah, according naman ho doon sa inilabas ho ni Ramon Tulfo sa kanyang FB na show cause order ho ng LTO, pinagbabanggit ho yung mga type ho ng vehicles na humarang doon sa di umano'y anak daw ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos may binanggit na isa na pinaniniwalaan yun yung sasakyan ng anak ni Pangulong Bongbong Marcos na iisang sasakyan lang, Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. So hindi convoy itong dala-dala ni anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang sasakyan lang, maaaring driver, then siguro merong ilang pirasong bodyguard doon. Siyempre kahit hindi convoy yan, sigurado anak ni Pangulong Bongbong Marcos, merong bodyguard dyan sa loob. Isa, dalawa, tatlo. Maaring hindi ito si Congressman, hindi ito si Congressman Sandro Marcos. Kasi kung ako tatanungin, i-analyze natin, kung si Sandro Marcos ito, kung si Congressman Sandro Marcos ito, sigurado convoy ito. Dalawa, tatlo na sasakyan. Kasi, congressman yan. At siyempre, anak ni Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi po pwedeng isang sasakyan lang yan. Maaaring isa sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos ito na medyo bata-bata na hindi politiko. Ay, baka kung totoo man to ha, kung totoo man ito, baka in-underestimate nila yung sasakyan. Naangasan sila, binaba nila. Baka lang ha. Bumaba raw yung 15 lalaki, according kay Ramon Tulfo. Nalaman nila, anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Boss, anak pala ni PBBM to. Ha? Anak ni PBBM yan? Ba't tayo bumaba? Anong ginagawa natin dito? Tara na, malis na tayo. May bago hong update dyan mga kababayan. Nako, kasi mukhang, ito hindi natin alam kung anong katotohanan dito, kung totoo ba ito o hindi. Kasi as of na, wala hong inilalabas na pahayag ho itong si Governor ng Bulacan na si Daniel Fernando. Artista rin to, di ba dati? Wala hong nilalabas na pahayag eh. Ang problema, dinideny ho hindi naman ho dinideny mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, di naman dinideny mismo na isa sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nagdi-deny ho ay PCO. Si PCO Secretary Dave Gomez. Yung mas mataas na posisyon kaysa kay Yusek Atty. Claire Castro. Kasi ang secretary ng PCO, kalihim dyan, si Dave Gomez, then undersecretary, si Yusek Atty. Claire Castro. Dinideny ho, wala raw nangyaring ganito. Ito nakakapagtaka, bakit kaya dinideny ni Secretary Dave Gomez ng
PCO, eh lumalabas malinaw, parang may nangyari talagang gano'n. Kasi merong iniimbestigahan na mga sasakyan na yun yung humarang at merong versus dun sa isang sasakyan na hinarang. Pero walang sinasabi kung kaninong may-ari. Sino nakasakay dun sa loob. Eh according dun sa isang press na award-winning, nakalimutan lang natin pangalan, ay isa raw sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Presidential son. Ay baga, banggitin ho natin ito, basahin ho natin itong update na pinost ho ni Ramon Tulfo. Ha? Lagot ka, Bulacan, Gov. Daniel Fernando. Exclamation point. Tiklop ka sa kayabangan mo. Actually, mga kababayan, English ito eh. Itong pinost niya. So, tinranslate na lang natin. Sa Google. Sa kabila ng pagtanggi ng Malacanang, sa kabaliktaran, ang presidensyalista na si Bini Marcos ang naharas sa North Luzon Express noong Sabado ayon sa aking Tweety Bird. Si Bini. Bini Marcos. Search nga natin muna. Si Bini Marcos. Ayan. Ito pala yung si Bini Marcos. Actually, hindi ko kasi kabisado, hindi ko ano yung mismong mga tanda ko talaga si Congressman Sandro Marcos. Ito pala. Ano yata ito? Ano ba ito? Panganay? Anyway, tuloy natin ito, mga kababayan. May position ba ito? Politiko ba ito? May position ba ito sa Ilocos? Tuloy natin. Ang Toyota Land Cruiser ni Bini ay naglalayag mag-isa at wala sa isang convoy na taliwas sa mga naunang ulat. Siya ang kanyang driver at isang PSC, bodyguard, ay nasa Toyota Land Cruiser. Isang sasakyan lang sila. Ang SUV ni Bini Marcos ay nag-overtake sa isang 4 na sasakyan, convoy, sa southbound lane sa jurisdiksyon ng Bulacan. Ito ay tila nagalit sa mga driver at pasahero ng 4 na sasakyang convoy at hinabol. Nag-overtake daw itong sasakyan ni Bini Marcos na Toyota Land Cruiser. Parang siguro malalaman natin kung bakit nag-overtake mamaya. Malamang na nasa isa sa mga sasakyan ng kanyang kamahalan, Governor Fernando. Ang convoy ng 4 na sasakyan ay binubuo ng isang Toyota Land Cruiser, isang Toyota Hi-Ace, Toyota Hilux, at isa pang Toyota Hi-Ace. Lahat ay nakarehistro sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Nako po. Ang dating Inquirer Ace reporter na si Nancy Carbajal, ito yung award-winning na reporter si Nancy Carbajal, ay nagbalita tungkol sa insidente. Sa pagtanggi ng Malacanang na hindi hinaras si Bini, bakit maglalabas ng show cause order ang Land Transportation Office, LTO, noong linggo sa mga driver ng 4 na sasakyan? Walang opisina sa linggo. Inutusan ang mga driver na humarap sa LTO main office bukas Martes. Kung ibang sibilyan at hindi si Bini ang hinaras, bakit hindi makapaghintay ang LTO hanggang Lunes para maglabas ng show cause order? Kumbaga ASAP, emergency. Ang Malacanang naman ginagawang bobo ang taong bayan. Ay, mali naman yun. Hindi naman porkit ganito ay ginagawa ng bobo ng Malacanang ang taong bayan. No? Ang opinion natin dito, mga kababayan, pwedeng talaga nagkaroon ng road rage. Pero hindi alam kung saan galing kasi kadalasan mga nagba-viral yan eh. Paano nila nalamang may road rage doon?
At ito pa, pupuwedeng kaya dini-deny ng Malacanang or ng PCO, maaaring nagkaroon ng road rage pero hindi talaga isa sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka ibang tao. Pero baka versus convoy nila Governor Daniel Fernando. Puwedeng sila ang totoo, baka lang, sila ang totoo pero hindi anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka ibang tao. Na? Oh. Hindi naman siguro Marcos yan na si FLM. Ayun, nandun, nasa Hoyo na. Ha? Ah, pakinggan natin 'to mga kababayan. Nung wala nang edit-edit, ito ang kwento. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na tinawagan o kinausap niya si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay sa nangyaring insidente sa North Luzon Expressway o NLEX nung Sabado ng gabi. Yan ay matapos makarating daw sa kalihim yung naturang insidente na kumalat online sangkot ang isa sa mga presidential sons na hinarang di umano ng convoy ni Governor Fernando. Sa ginawang press conference ng DILG, sinabi ni Remulla na kahit hindi pa raw anak ng Pangulo o kahit sino man ang nasasangkot sa ganitong klase mga insidente, ay may obligasyon daw siya na alamin ang naturang issue, lalo na kapag involved ang isang local government official. At dahil dito, pinasurrender niya sa Police Regional Office 3 ang lahat ng mga armas na nakapangalan kay Governor Fernando maging sa mga tauhan nito at lahat ng kanyang 4 na sasakyan na nakapangalan naman sa Provincial Government ng Bulacan at yung isa nga daw dyan rehistrado na nasa ilalim daw ng pangalan ng naturang gobernador. Pero Kung hindi talaga anak ni Pangulong Bongbong Marcos ito, hindi isa sa mga anak niya, bakit parang ganun ka bakit ganun ka big deal pati ho mga armas ni Governor Daniel Fernando ay kinakailangan chicken. 'Di ba? Kumbaga sa parang may malaking taong nabunggo. Hindi bunggong literal, ibig sabihin may mabigat kilalang taong nakatalo yung convoy ho nila Governor Daniel Fernando kung totoo man. Tuloy natin. dahil nga wala naman daw sila nakitang mali tungkol dito, kaya agad din itong inirelease, no, yung armas at mga sasakyan. Pero naggawa naman ngayon ng hiwalay na investigasyon ang Land Transportation Office o LTO kaugnay sa nangyaring quote-unquote road rage incident. Bagay na nagpatawag na sila or nag-release sila ng show cause order sa kampo naman ng gobernador ng Bulacan. Pero sabi din ni Remulla, maraming beses daw sila nakaka-receive ng mga complaints ng di umano'y pang-aabuso sa kalsada ng convoy ng naturang gobernador. Bagay na maring tinanggi naman ni Fernando sa kanyang pakikipag-usap daw kay Remulla. Pero giit ng kalihim, magsisilbing babalaro ito sa lahat ng mga local government officials na hindi dapat maging arrogante sa kalsada, lalo na ang paggamit ng mali ng kanilang mga convoy. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5. Actually mga kababayan, may ginawa mismong pahayag itong si Secretary ng DILG, John Vic Remulla. Pakinggan natin. Ipinasuko ng DILG ang mga baril, security at ilang sasakyan ni Bulacan Governor Daniel Fernando kasunod ng ulat na nagkaroon ng road rage sa NLEX dahil sa kanya. Bagaman nirelease na ang mga ito, pinaimbestigahan sa LTO ang mga sumbong na pang-aabuso ni Fernando. Yun ang nakakapagtaka, no? Kung hindi ito anak ni Pangulong Bongbong Marcos, isa sa mga anak niya or yung Bini Marcos, bakit kung road rage ito, hindi naman binabanggit kung sino yung complainant, bakit pati mga armas, no? Kumbaga parang mayroong mabigat talagang taong nabunggo Kaya kung totoo naman talagang anak ni Pangulong Bongbong Marcos ito, hindi pa kasi natatanong kay Pangulong Bongbong Hindi pa rin natatanong doon sa Bini Marcos, sa anak niya. Ang nagdi-deny lang itong si Secretary ng PCO, Dave Gomez. Na siyempre, pag yan ang nagsalita, yun din ang stand ng Malacanang. Kung totoo man kaya talaga ito, bakit kaya dinideny? Ano kayang meron? Tuloy natin.
sa paggamit ng expressway. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng mga ulat na hinarang ng convoy ng mga taga-Kapitolyo ng Bulacan ang isang presidential son sa North Luzon Expressway nitong Sabado ng gabi. Tinawagan ng Interior Secretary John Vic Remulla kinabukasan si Bulacan Governor Daniel Fernando. May iba pang naunang ulat na nakarating kay Remulla. It doesn't matter if it was a presidential son or not. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya ng NLEX ay 4 na lane na occupied niya na walang pwede mag-overtake. Daig pa ang presidente kung Ha? Pag dumadaan daw itong convoy, si Gov. Daniel Fernando sa NLEX, 4 na lane ang sinasakop. Walang pwedeng mag-overtake. Eh, baka yung kung sakaling totoo ito, yung anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa si Bini Marcos, kaya siguro nag-overtake, eh sinasakop yung daan. Eh ngayon siguro, nung nag-overtake yung halimbawa lang ha, kumbaga kwentong barbero lang ito, baka ganito. Kasi, nagbibigay tayo ng opinion, ayon doon sa kwento ho ni Secretary ng DILG John Vic Remulla. Pag dumadaan daw itong si Governor Daniel Fernando kasama ang convoy niya, mga security bodyguard niya sa NLEX, 4 na lane ang sakop. Walang pwedeng mag-overtake. Napadaan yung anak ni Pangulong Bongbong Marcos, halimbawa lang, kung totoo, si Bini Marcos. Siguro nainis, nag-overtake. Ngayon, parang na-insulto siguro sila, ba? Parang di tayo yata kilala, convoy tayo ni Gob, ah. Hinahabol niya yun. Hinarang. Pagharang, sabi ni Chismoso tuloy, ni Ramon Tulfo, 15 tao raw bumaba. Putik 15, ano yan? Mayroon kaya ambushin? Siguro, pagbaba nila, unang nakipag-usap, driver, security, sir, ano yun? Ba't kayo nag-overtake? Convoy kami ni Gob Daniel Fernando. Sorry ako, nagmamadali ko yung anak ko ni Presidente. Anong Presidente? Presidente yun ng Pilipinas. Anak ko ni Pangulong Bongbong Marcos, si Bini Marcos. Anak ni PBBM mo yun nandyan sa loob? Oo. Gob, yung nag-overtake pala sa atin, ang nasa loob, anak ko ni Pangulong Bongbong. Yung Bini Marcos. Ba't pa kasi kayo bumaba? Ano ba kasi ginagawa nyo dyan? Magsasakay na kayo rito at may pupuntahan pa tayo. Baka ganun yung nangyari. Kumbaga, nakahanap ng katapat. Kumbaga, araw-araw hindi Pasko. Kasi dati na raw ugali ni Gov. Daniel Fernando ito eh. Na kapag dumadaan daw ng NLEX, 4 na lane ang sinasakop. Ganyan daw ugali. According kay Secretary John Vic Remulla, pwede bang di tayo maniwala rito? Secretary ng DILG to, ibig sabihin, marami na nagsusumbong, may mga patunay. Daig parang presidente. Sus Mariosip. Anong nangyari? Tuloy natin. bumiyahe. So, irregardless kung sino ang naging victim, that was wrong. Itinanggi ng Malacanang na may naharas na anak ni Pangulong Bongbong Marcos sa NLEX at wala rin kinukumpirmang ganito si Remulla. Pero base sa nakarating na ulat kay Remulla, may road rage umano noong Sabado na nag-ugat sa pang-aabuso umano ni Fernando sa paggamit ng expressway. Ipinasuko ng Secretary John Vic Remulla sa Police Regional Office 3 ang mga baril na nakapangalan kay Governor Daniel Fernando. Tinan mo. Legit, meron na road rage nung Sabado ng gabi. Sa NLEX. Regardless kung sino, pero meron talaga. Tinanggi ng Malacanang yan. Kung sakaling totoo ito, baka kaya tinatanggi na lang ng Malacanang. Total, hindi naman usaping politika o ano. Kaso, ito national, para sa akin, national issue ito kasama ang taong bayan dito kasi mga dumadaan ho dyan, taong bayan.
Siguro ayaw na lang palakihin ng Malacanang. Dahil si Governor Daniel Fernando, maka-administrasyon naman yata, baka nagkaaregluhan na lang, ayaw na lang ilabas sa press. Pero siguro, kung totoo man to, baka nakakatagpo na lang si Daniel Fernando, ito si Governor. Baka dati, itong mga convoy mo, Governor, baka nadadali, mga mabababang netizen. Baka nakatagpo, kumbaga, hindi araw-araw Pasko. Kasi nakakapagtaka road rage. Naglabas ng show cause order ang LTO. Kadalasan naman, pagka may ganyan, hindi naman nakikialam ang DILG. Di ba? Si LTO, secretary ng LTO, hepe dyan, sino ba ito? Basta ito si Macalinaw. Marcos Macalinaw. Hanggang dyan lang, hindi naman nakikialam ang DILG. Bakit sa pagkakataong ito nangingialam ang DILG? Pati armas. Ini-inspection kung kompleto mga dokumento. Ay kompleto naman kaya naibalik. So, may something dito, mga kababayan, na ayaw na lang palakihin talaga. Nako, Daniel Fernando. Regardless kung sino. Ba't nyo ginagawa yan, sir? Tuloy natin. Kanyang mga security escort at mga sasakyan na nasangkot sa insidente bilang bahagi ng investigasyon. Pero nirelease din ang mga ito, dagdag ni Rimulya. Ayaw lang magbigay ng dagdag impormasyon ni Rimulya dahil ang Land Transportation Office niya ang pangunahing nag-iimbestiga. Marami ng reports kasi ng road rage na accused siya. So, this has to stop, di ba? Hindi naman criminal act ang ginawa niya. Wala naman siya pinatay, wala namang ginulpe, wala namang ganun eh. Pero, it has to stop. Hindi pwede. Marami na raw sangkot, marami na raw kinasasangkot ng road rage ito. Report, tawag, sumbong. Siguro yung mga nagsusumbong din yung mga staff, mga empleyado dun sa mga expressway sa NLEX. Kasi may mga nagbabantay din dyan rumoronda-ronda. May mga teller din dyan. Ba't lang lumalabas na mga video dashcam? Ba't lang mga lumalabas na video Bakit? Natatakot kayo, nailang kayo kasi governor ang involved. Regardless daw, hindi naman daw nakapatay. Wala naman daw nasaktan. Kaso nga lang, Secretary John Vic Remulla, hintayin pa natin. Paano kung lumaki ng lumaki ulo? Especially mga bodyguard niya, lumaki ng lumaki ulo. Hanggang sa, although ayaw nila makasakit, or makapatay, paano pag biglang dumating sa point na gano'n na hindi sinasadya? Kasi feeling stronger na, feeling untouchable na. Paano kung mapunta na sa gano'n? Yung mga tipong hindi mo alam na gano'n ang mangyayari, ang bilis ng pangyayari. Na ayaw nilang makasakit, ayaw nilang makapatay, pero alam mo yung tipong mananakot lang, pero yung daliri dumulas. Nadiinan yung gatilyo ng barel. Paano yun? Huwag na natin hintayin siya gano'n. Kasi ang krimen, palaki ng palaki yan Kumbaga sa holdupper, pa-snatch lang, pakupit-kupit lang, pakit-akit bahay lang. So, nagiging professional, ayun na. Naging holdupper na ng iba't ibang malalaking bangko. Parang ganyan din yan. Hindi nakakapanakit, road rage lang. Hanggang sa lumaki na ulo, laging ligtas kasi araw-araw Pasko. Walang nakakapanagot. Hanggang sa mapunta na sa sakitan. Paano pag biglang pumalag yung binubuli nila sa daan? Pumalag, lumaban. Kumbaga, kahit lumaban, isa sa bibig lang, sa salita lang. Pinaglalaban ng kanyang karapatan bilang Pilipino, taxpayer, citizen, na kung saan may karapatan dumaan dyan. Paano kung matapakan ego nila? Pumalag. Mawala sa sarilang isa sa mga security ni Daniel Fernando. Makapanakit, makabaril, makapatay.
Nakita mo ito, oh. Ayon sa kwento nyo, hinabol nila yung sasakyan, eh. Kasi in-overtaken sila. Di ba? So, wag ganyan, mga kababayan. Wag ganyan. Kasi, hindi, isipin mo, 4 na lane daw yung sinasakop. Ano yun? Grabe naman. Mahal na hari. Grabe, mga kababayan, Ito ang mahirap, Tapos, pag nangangampanya, umarap sa camera, akala mo, mga napakababait. Paano natin mapapaniwala o paano nyo kami mapapaniwala na ang isang politiko nagsisilbi ng maayos at tama sa inyong nasasakupan kung sa kalsada pa lang hari na, naghahari-harian na. Okay, siyempre kikilos ba ng ganyan si Secretary John Vic Remulla? Kung walang basbas yan. Sabi ko nga sa inyo, pagka may mga ganyan, LTO lang talaga ang may hawak dyan. Bakit ngayon, road rage pero baril lang ini-inspeksyon. So, update tayo dito mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.